gabi sa Patrol Tomasino. Tinoco Park, malapit ng Gibain. Kiosk sa bawat kolehiyo, kasado na. High School Musical Star, bumisita sa UST. Pangalawang tangka ng UST sa Guinness Book of World Records, nakasalang na. Pagbatikos ng akbayan sa UST ukol sa RH Bill, tiniligsa mga Tomasino at taga-ibang universidad, nagsalita rin. Hindi nakaligtas ang Tinoco Park sa mga pagbabagong nagaganap sa mga gusali ng universidad. Kamakailan lamang ay nakumpirma ng Patrol Tomasino ang planong paggawa ng panibagong atraksyon dito. Ibinunyag ng dekano ng College of Architecture, Architect John Joseph Fernandez, na kasunod ng pagkakalikha ng Bicentenary Park sa harap ng Santissimo Rosario Church ay ang bagong proyektong Rosarium na ipapalit sa kasalukuyang Tinoco Park o T-Park. Dagdag pa ni Fernandez, ang Rosarium ay magkakaroon ng representasyon ng bawat misteryo ng Rosario sa pamamagitan ng paglalagay ng two-dimensional panels sa paligid ng parke at isang circular area na magsisilbing representasyon ng mga beads. Ang nasabing Rosarium ay may temang fleur-de-lis na isang simbolo ng Birhen Maria na makikita kahit sa mga upuang ilalagay. Ang konseptong ito ay ginawa ng Direktor ng Museum of Arts and Sciences, Reverend Father Isidro Abanyo, at pinamamahalaan naman ng Direktor ng Facilities and Management Office, Reverend Father Roberto Pinto. Plano rin pataasin ang lupang kinatatayuan ng kasalukuyang T-Park upang maiwasan ang dagniyang pagbaha. Ani Fernandez, hindi pa man buo at pinal ang disenyo ay tuloy na ang proyekto. Sa linggong ito, pagpapasya ng uling disenyo ng Rosarium at inaasahan ang groundbreaking sa darating na bakasyon. Hindi pa man nasisimulan ang pagtatag sa sinasabing Rosarium ay nagpahayag na ng saloobin ang ilang mga mag-aaral na madalas tumambay sa naturang parke. Gusto ko ng ma-renovate kasi unang tingin mo palang hindi na naman talaga maganda yung surroundings. Saka kung ang purpose niya para sa pag-study, hindi na rin siya very conducive area for study. Mas gusto ko kasi namin yung T-Park ngayon kasi nakakapag-aral kami na mas mabuti ngayon. Tapos kung pinalitan naman ito, wala na yung essence. It will be an aesthetic improvement of the area. Kasi right now it's very gloomy. Once you pass it, parang ayaw mo pumunta doon, lalo na paggabi na lang delivery. So hopefully, kung doing this, kasi this will be lighted at nighttime and very pleasant in the morning, more students will be staying here at the same time, maybe relating themselves to the mystery of the flowers. Mula sa mga kapansin-pansing pagbabago sa mga infrastruktura sa loob ng universidad, ay naging kapansin-pansin din ang pagbisita ng mga kilalang personalidad, hindi lamang sa USTV Awards. Nitong nakaraang linggo lamang ay bumisita ang kilalang aktres mula sa Disney franchise na High School Musical. Ating tunghayan ang Patrol Tomasino exclusive report ni Yenty Maano. Nakasalamuhan ng mga Tomasino ang Hollywood actress na si Monique Coleman noong Huwebes sa isang dialogong pinamagatang Dialogue and Mutual Understanding, kung saan tinalakay ang mga hamong kinakaharap ng kabataang Pilipino sa ngayon. Ayon sa project head na si Mark Kevin Deliosa, ang dialogong ito ay parte ng layunin ni Coleman na alamin ang lagay ng kabataan sa iba't ibang parte ng mundo at pag-usapan ng ilang issue gaya ng pagkakakulong sa pinagbabawal ng gamot at alkohol, problemang pampamilya, kalusugan at sex. There is an active participation with the audience, and I think even Ms. Monique Coleman appreciated all the questions and the comments given by our students, by the Tomasinos. Ang dialogo ay ginanap sa Albertus Magnus Auditorium na nilahukan ng mga Tomasinong nabigyan din ng pagkakataong magtanong at ipahayag ang kanilang opinyon ukol sa mga isyong tinalakay. Ang pagpunta niyang ito sa bansa ay parte ng kanyang International Year of Youth Tour. Si Coleman ang kauna-unahang UN Youth Champion at mas kilala bilang Taylor Mackenzie sa sikat na pelikulang High School Musical, kung saan nakasama niya ang may dugong Pinoy na si Vanessa Hudgens. Naging matagumpay ang nasabing dialogo at ayon kay Coleman, pinatunayan ng mga Tomasino na sila'y nakikiisa tungo sa pagresolba ng mga napapanahong suliranin. Dahil dito'y pinuri ng aktres ang mga Tomasino. Extremely intelligent, bright, and potentially our future leaders. Samantala,
Pagkatapos ng tagumpay ng The Search for the Ideal Tomasan Personality noong nakarang buwan, tagumpay din nairaos ang kauna-unahang Mr. and Miss Tomasan Nature Ambassadors 2011 pageant na kabilang sa UST Styro Free University campaign. Hindi man sila palaring kumatawan sa galing ng mga Tomasino ay pinili naman nilang itaguyod ang pagpapahalaga sa kalikasan. Itinanghal na kauna-unahang Mr. and Miss Tomasan Nature Ambassadors sina Aribel James Bondad ng AMD College of Accountancy at Christine Lim na mula naman sa College of Nursing, habang sina Earl Albert Yara ng College of Science at Crisia Lynn de Mesa ng College of Rehabilitation Science ay itinanghal bilang mga runners-up. Samantalang 4 na kalahok naman ang nakatanggap ng iba't ibang special awards. Ang pageant ay ginanap sa Medicine Auditorium noong Huwebes na sinalihan ng 12 kalahok na nagmula sa 6 na kolehiyo. Ang pageant ay pinamunuan ng Nursing Central Board of Students o NCBS at UST Office of Community Development. Ngayong taon lamang ginawang kompetisyon sa pagitan ng mga kolehiyo ang pageant na ito. Sa mga nakaraang taon ay para lamang ito sa mga estudyante ng nursing. Ayon sa Vice Presidente ng NCBS at Project Head Nielsen Dane Castillo, hindi lamang ganda at talento ang pinagbasihan ng parangal, kundi pati na rin ang kagustuhang maipalaganap ang pangangalaga ng kalikasan, gaya ng nagwaging si Christine Lim na aktibong nakibahagi sa mga proyekto ng NCBS. Bilang parte ng isang komunidad na mapagkawang gawa, sinisikap ng mga Tomasino na mapabilang sa mga proyektong naaayon sa layunin ng UST. Mula sa pangangalaga ng kalikasan ay dumako naman tayo sa pagpapahalaga ng mga may kapansanan. Ginanap noong Sabado ang National Occupational Therapy Day na siyang kauna-unahang selebrasyon na naglalayong itaas ang kamalayan ng bawat Tomasino sa pamamagitan ng pagtatanghal sa iba't ibang bagay na kaakibat ng nasabing propesyon. Kasama ang mga disabled ay pinangunahan ng mga estudyante at faculty members ng occupational therapy ang nasabing pagdiriwang na napuno ng kasiyahan sa mga pakulong inihanda kagaya ng fun run, mini Olympics, mga booth, bazaar at photo exhibit. Dito rin inilunsad ang proyektong tinatawag na MOVE, isang advokasiyang nagsusulong sa karapatan at kumikilala sa kakayahan ng mga inkapasidad. May mga ipinimigay ding stickers at pins na sumisimbolo sa pagsuporta ng nasabing proyekto. Ang pagdiriwang ay nagtapos sa isang konsyertong pinamagatang Spotlight kung saan ipinamalas ng mga iba't ibang banda at mga awit mula sa kolehiyo ang kanilang mga talento. Pakita naman ang kasiyahan ng presidente ng Occupational Therapy Student Council na si Erica Resurreccion dahil sa naging matagumpay ang kinalabasan ng araw na ito. Sa ikalawang pagkakataon ay susubukan nga muli ng UST na mapasama sa Guinness Book of World Records. At sa pagkakataong ito ay sa kategoryang Largest Human Cause. Kahapon nga'y idinaos ang dry run para sa paghahanda sa malaking kaganapang ito sa Miyerkules. Inaasahang sa pagkakataong ito ay makakamit na ng UST ang titulo dahil sa mas maliit na bilang ng taong kinakailangan sa pagbuo ng pinakamalaking rosaryo na gawa sa tao. Mula sa 25,000 katao ay bumaba sa 20,000 ang kailangan sa Miyerkules. Ang bansang may hawak ng kasalukuyang titulo sa sinabing kategorya ay ang Norway, kung saan 935 katao ang lumahok. Tinanggi naman ni CSC President Leandro Santos ang alegasyong gagawin lamang ang pangalawang pagtatangkang ito dahil sa pagkabigo ng UST sa naunang pagtatangka na makuha ang titulong pinakamalaking rosaryo na gawa sa tao noong Disyembre. Anya, hindi naman talaga ang pagkamit ng record sa Guinness ang pangunahing dahilan ng naunang pagtatangka, ngunit ang pag-aalala sa Immaculada Conception. Ang UST ang pinakamalaking katolikong universidad sa Asya, ngunit magkagayunman, hindi pa rin maiiwasang sa loob ito ay may mga magkakasintahang hayag sa kanilang damdamin. Sa ating pulso ng Tomasino, ating alamin kung katanggap-tanggap nga ba ang PDA para sa mga Tomasino. Ang holding hands at pagyayakapan ay maaaring maituring na public display of affection o PDA ayon sa ethical standards ng universidad. Ayon sa Code of Conduct and Discipline ng universidad, ang public display of affection ay lubos na ipinagbabawal. Ayon kay UST Detachment Commander Joseph Badinas, maaaring pagbawalan ng mga roaming guards ang sinumang mahuhuling magkayakap o magkahawak ng kamay, lalo na kung ito'y kakikitaan ng mali siya o excessive display of affection. Sa kabila ng mahigpit na batas, ukol dito ay wala pa namang naitalang insidente ngayong taon kahit pa katatapos lamang ng buwan ng Pebrero o ng Love Month.
Gayunpaman, ayon kay Badinas ay tuloy-tuloy pa din ang paghihigpit ng kanilang opisina ukol dito. Idinagdag pa ni Badinas na nakatutuwang isiping bumaba ang kaso ng PDA kahit pa bagong renovate ang Lover's Lane kung saan madalas na nahuhuli ang mga magkasintahang lumalabag sa regulasyong ito. Kasado na nga ang paglalagay ng mga kiosk sa bawat kolehiyo. Ito ay ayon sa bagong proyekto ng Santo Tomas E-Service Providers o STEPS. May report si Nico Tuazon. Hindi na kailangan pang dumayo ng mga Tomasino sa main building upang makagamit ng kiosk o Key Information of Student Kiosk dahil nung nakaraang linggo ay dumating na ang makagamitang kakailanganin sa pag-i-install ng mga ito. Tinatayang magkakaroon ng tigi-isang kiosk sa bawat gusali habang magkakaroon naman ng 4 sa Tanyan Key Student Center na sisimulan ng ilagay sa darating na bakasyon. Ang mga nasabing kiosk ay magiging malaking tulong sa pagpapadali ng proseso ng iba't ibang serbisyo gaya ng online enrollment, online grades, class schedules at Wi-Fi registration. Ayon kay UST STEPS Assistant Director Raymond Mendoza, matagal na daw itong naiplano, ngunit nahirapan lamang sa pagpapa-aproba sa Facilities Management Office na mailagay na ang computer na gagamitin. Natagalan din ang STEPS sa pagkuha ng mga impormasyong kakailanganin mula sa iba't ibang opisina gaya ng Registrar's Office at Accounting Office. Ngayon lang natuloy because maraming factors na kailangan namin consider. Like for example, yung security ng unit, yung vandalization issue, na tipo bang baka mamaya yung i-vandalize yung unit. Pangalawa, yung specific location wherein our cabling, yung connection sa network is available. Sa kasalukuyan ay meron lamang 2 kiosk na pinaghahatian ang humigit kumulang na 40,000 mga Tomasino. Ang mga ito ay matatagpuan lamang dito sa main building, ngunit parehong ginagamit lamang para sa slideshow presentation ng mga larawan na katatapos lamang na 4th Centennial Celebration. Ako si Nico Tuazon, nag-uulat para sa Patrol Tomasino.